guys! Ikaw ba ay nagbabalak na pumunta sa Spain, sa Italy, sa France, or sa Germany? Well, bago mo ito magawa, kailangan mo muna mag-apply ng Schengen Visa. At bago ka mag-apply ng Schengen Visa, kailangan mo munang i-prepare yung mga dokumento or yung mga documents na kailangan mong i-submit sa BFS or kung saan mga office mag-apply ng Schengen Visa. So sa video ito, hihimay natin at pag-uusapan natin yung mga dokumentong kailangan mong i-submit. Kasi mahirap na ang ma-deny. Pero yung pinag-uusapan natin dito, time. So, sabi nga nila, time is gold. So, kailangan nating i-prepare na mabuti itong mga documents na to para hindi tayo ma-deny. At para makakuha tayo ng Schengen Visa at matupad yung ating mga pangarap na makalipad dito sa Europe. Ayan, ready ka na ba? So, pag-usapan na natin, guys. Before that, ako pala si Nathaniel. Ako ay nakatira dito sa Madrid at syempre pinagdaanan ko din na mag-apply ng Schengen Visa. So, alam ko yung hirap, yung pagod at saka yung trauma na idudulot nito, no? Yung pag-apply ng Schengen Visa. Kumbaga, isa lang siyang document na maliit pero grabe, yung parang nakaka-stress, ang dami mong iniisip, nakakakaba, ganun talaga yung experience. So, ayan, pag-usapan na natin guys. Una-una sa lahat, pwede ninyong bisitahin ng mga websites ng mga embassies or yung VFS, no? Kung para malaman ninyo kung ano yung mga updated nila mga requirements. Kasi may possibility na from time to time, babaguhin na yung mga documents. But so far, isa lang yun eh. Pare-parehas yung mga documents na kailangan i-submit. So, una-una, kailangan nyo mag-fill up ng application form. Yung application form, online yon. Yung iba, ginagawa nila, dina-download muna yung form, tapos fini-fill upan gamit ang ballpen. Tapos yung iba naman, ang ginagawa nila, fini-fill upan na nila online para klaro at saka para hindi sila magkaroon ng mistakes, no? Dito pala sa application form, lahat naman ng mga bagay or yung information dito is importante. Pero kailangan just to make sure na tama yung phone number mo at saka yung email. Siguro yung dalawang yon ay isa sa mga pinaka-importanteng bagay dun sa application form na kailangan dapat malinis at saka walang mistake. Pangalawa, kailangan ng valid passport. Hindi ka naman pwedeng mag-travel bash kung wala kang passport. Una-una pa lang, dun sa airport, hindi ka na makakalipad niyan kung wala kang passport. Ang sabi nila, dapat at least 3 months beyond ng intended stay mo sa Schengen area. So for example, siguro sa pagkakaintindi ko, no? For example, ang end ng stay mo is December 31. So at least hanggang May something valid pa rin yung passport mo. Next, passport size photo. Dito naman sa passport size photo, kung halimbawa na pupunta kayo sa photo booth or dun sa photo store na mismo, no? Magpapakuha na kayo ng photo. Alam na nila yung size. Sa akin, dati nung pumunta ako sa SM Mega Mall ata yun, yung pinuntahan ko dun. So, meron na silang mga parang format. Pipili ka na lang doon. Halimbawa may package sila, no? Ito yung gusto kong kunin. So, parang ganun. Alam na nila yon for Schengen Visa application. Next guys is travel insurance. Etong document na to guys is napaka-importante. Kaya nila hinihingi ang document na to kasi sobrang importante niya. Halimbawa, magkasakit ka or anything might happen, kino-cover ng travel insurance, no? Medical at saka repatriation. Dapat kino-cover sa medical insurance yung dates, no? Yung mga petsa na papunta at saka pabalik, yung intended mo. Meron yung mga embassy, halimbawa Italian embassy, kailangan ata nila ng 15 days plus, no? Pagkatapos ng iyong intended stay dito sa Schengen area. So, napaka-importante guys ang travel insurance. Meron yung iba na parang nagre-reserve sila and then eventually pwedeng i-cancel. Kasi nga pag mag-apply ka ng Schengen Visa, hindi mo naman alam kung ma-approve ka or hindi, no? So, ganun natin yung ginagawa nila. Like, may set up sila na, okay, pwede akong kumuha ng insurance and then later, kung ano man ang mangyari din sa application mo, pwede mo siyang i-cancel. Next, proof of accommodation. Etong proof of accommodation ay isa rin sa mga importanteng requirements or dokumento na kailangan nating i-submit. No? Ito yung nagpapatunay na meron kang titirhan sa bansang pupuntahan mo. Okay? Halimbawa naman na may nag-invite sa'yo, I think yung bahay lang ng kung sino man ang mag-i-invite sa'yo yung isa-submit mo, no?
Pero kung halimbawa naman na for tourism yung purpose mo, pwede kang mag-book sa mga reservation na sites or websites. Halimbawa, Airbnb or hotel booking.com or ano pa ba? Couchsurfing. Ina-accept ba nila yung couchsurfing? Parang hindi ako sigurado dun sa couchsurfing, no? Agoda, halimbawa. Meron yung mga websites na pwede kang mag-reserve and then eventually nga, pwede mo rin siyang i-cancel. Kasi mahirap na guys eh. Kung halimbawa na ma-deny, sana hindi naman, no? Kailangan tayong maging madiskarte, no? Meron yung iba na nag-allow sila na, okay, i-reserve ko ngayon and then eventually pwede mo siyang i-cancel. Meron yung mga ganon. So, just to make sure na hindi mo siya babayaran kahit hindi ka pa sigurado. Okay? Wag kayong magbabayad, guys. Sayang lang yung pera ninyo. Mahal. Sobrang mahal pa naman ng mga accommodations dito sa Europe. Next, proof of airline reservation. Gaya nga ng insurance at saka accommodations, dapat ito, hindi mo rin siya binabayaran agad-agad. Dapat makukuha mo muna yung Schengen visa bago ka magbayad talaga at mag-reserve, no? Meron yung ginagawa nila na nagre-reserve muna sila and then pwede nilang i-cancel. Or kumukuha sila ng mga agency tapos yung agency yung nagbo-book para sa kanila, no? And then kung halimbawa nga na ma-deny, ganyan, pwede mo rin siyang i-cancel or siguro may minimal fee lang siya. At least hindi mo binabayaran yung buong ticket talaga para sa airline, no? Kasi ang mahal din yan, sobrang mahal. Next, guys, is proof of financial capacity. Para sa akin, ito yung talagang pinaka-importante kasi dito sa dokumento na to, may mga kababayan tayong nadi-deny, no? Kasi nga hindi sapat yung kanilang pera or alam mo na, hindi maganda yung transaction, ganyan. So sa akin, napaka-importante itong proof of financial capacity. Pwede kayong mag-submit ng bank certificate or bank statement. Madali lang naman to. Merong fee dito. So, pumunta lang kayo sa bangko nyo, tapos mag-request kayo. Yung mga bangko naman, alam na nila. Actually, meron na silang parang template kung ano yung bibigay sa inyo. Tatanungin lang nila kung anong embassy, halimbawa, Spain, France, or Italy. Tapos, alam na nila kung anong hinihingi ng embassy, ganyan. So, napaka-importante kasi halimbawa dun sa history, kung hindi maganda yung flow, no? Ng pera, medyo questionable yan. Kung halimbawa, isang bagsakan lang yung pera, may mga nadadali dyan. Red flag din yun, guys. So, napaka-importante yun. Ayun. Yung amount, importante din siya, pero kung meron kayong sponsor, hindi na ata yun ganun ka-importante, no? Usually, 6 digits talaga. Meron nga akong kilala, 500,000 pesos, pero na-deny pa rin siya. Pero meron din like yung iba na 100,000 tapos na-approve din naman. Siguro depende, titignan nila kung ano yung flow, yung labas at saka pasok ng pera, no? Kung legit ba yung source of income siguro. Hindi ko alam kung anong tinitignan nila doon. Pero kung halimbawa, June 1 mag-apply ka, tapos May 1 biglang pumasok big amount, no? Tapos dati wala naman, no? So, titignan nila yon at saka siguro yung date of opening ng account, yung mga ganyan. Pwede rin mga credit card statements. Siguro kahit na anong mga statements, at least nandun yung pangalan mo. Ikaw ba'y nag-aaral or nag-work? Pues kung ikaw ay nag-aaral, kailangan mo mag-submit ng proof of enrollment or ID, mga ganyan, no? Ties, kumbaga, na nag-aaral ka pa. Mga school documents, kumbaga. Pero kung ikaw naman ay nag-work na, kailangan mo din ng may mga documents na kailangan mo like certificate of absence, leave of absence, ganyan. Mga sulat na galing from HR, company ID na nagpapatunay na nag-work ka, mga ganyan ang kailangan mo. Ito is hindi na yung mga parang pinaka-major na mga documents natin, pero napaka-importante din. And then kailangan din ng travel history, no? Aside from dun sa flight reservation, kailangan din ng history, no? Yung travel history, ano bang yung gagawin mo dito sa Schengen? Kasi importante din nilang malaman, no? Kung ano yung gagawin mo, like from day 1 to the last day. Sa tingin ko dapat detailed yun para makita nila kung gaano ka realistic yung purpose mo dito, kung gaano katotoo. Kasi usually yun yung mga nagiging reason kung bakit nadi-deny yung mga applications sa Schengen visa. Kasi parang hindi nila makita na parang hindi siguro nagtutugma-tugma yung mga information. Dapat tinitignan ninyo mabuti yan, guys. Yun din yung isa, kumbaga, para mahirap din. Kasi meron yung mga kababayan natin na papagawa sila ng mga travel history, ganyan.
or yung cover letter sa ibang tao, tapos hindi na nagmamatch ng mga documents na sinasubmit nila. No? Dapat alam nyo yan guys. No? Dapat alam nyo kung ano yung gagawin nyo pa lang from day 1 to the end of the day. Kung sponsored kayo, din sabihin nyo, mag-stay kayo sa kanila and then ganito yung gagawin namin, blah blah blah. Ganun. Yung cover letter, napaka-importante din yon, although parang hindi ko yung nakikita sa mga list of requirements no sa embassy or sa BFS. No? Doon, sasabihin mo yung mga importante mga bagay na halimbawa na hindi mo na may submit sa mga documents mo. Kung halimbawa may mga special cases, siguro, magkukwento ka lang naman dun sa cover letter. Siguro, wag mo nang ulit-ulitin yung mga ibang mga information na nandun na sa documents. Yung mga bagay lang siguro na mga very, very important at saka wala sa mga documents. May nag-invite ba sa'yo, halimbawa school or kamag-anak or company ganyan? So, kailangan ng letter of invitation, ganyan. Pwede rin kayo magdagdag ng chat logs kung halimbawa meron kayong conversations sa chats or emails, pwede rin nyo siyang idagdag aside from dun sa letter of invitation. Next is previous travel history. Although itong mga to, wala na nga sila sa mga official no, na list, pero importante din siya. Kasi pwede namang mag-submit ng mga additional na documents, no? Actually, feel ko nakakatulong siya sa application mo, yung magdagdag ng mga additional documents. So, pwede kang mag-submit ng mga previous stamps. Halimbawa, meron ka na dating Schengen visa or US visa or other visas like Japan or Australia. Pwede kang magdagdag, para makita nila na, etong tao na to, nagta-travel talaga siya. Ganyan. Kailangan pa pala, guys, ng birth certificate. Kung single ka, kailangan ng Senomar or certificate of marriage naman kung meron ka ng asawa. Yun yung mga additional documents din guys na kailangan. Tapos pala guys, kung sponsored ka naman, kailangan mo din ng AOS. Kung hindi ka naman sponsored, hindi mo kailangan yung document na yan. Marami pang mga ibang documents actually na pwede mo lang siyang idagdag. Hindi naman nila hinihingi, no? Halimbawa, meron kang property, house or land, pwede mo rin siyang idagdag. Kung halimbawa meron kang business, pwede ka rin magbigay ng business information mo or business, kung ano mga certificates meron ka ganyan. House, ano pa ba? Insurance, yung mga ganyan. Car, tsaka kung ano-ano pa na magpapatunay na babalik ka sa Pilipinas. Yun lang naman yung kailangan nilang tignan doon na hindi ka mag-stay or mag-illegal or mag-overstay sa mga Schengen areas, no? Para may katunayan na meron kang babalikan sa Pilipinas. Sana all bumabalik. So ayun guys, sa sobrang mahal at saka oras kasi yung pinaglalaanan natin dito no, sa pagkuha ng Schengen visa, napaka-importante talaga na i-check natin yung bawat dokumentos natin. Kasi syempre, gustong-gusto natin nga pumasa at saka makakuha ng Schengen visa. At saka para na rin matupad yung mga dreams natin na makatapak dito sa Europe. So sana, I hope, makapunta rin kayo dito sa Europe. So ano yan. Lahat naman ng mga nakakapunta rito pinagdadaanan yung mga pagkuha ng Schengen visa. So hindi yun ganun kadali talaga. Mahal at saka mahirap kunin siya. So kailangan tignan nyo yung mga dokumento nyo guys. Dapat totoo. Wag kayong mamimeka ng mga documents. Kasi alam na nila yan guys kung peke yung mga documents. Ganyan. So kailangan makatotohanan, reality, malinis, totoo. Kailangan lang nating magpakatotoo. So, ayan guys. Anyways, alam niyo na ba kung ano mga bansa ang kasama sa Schengen? Para naman may idea na kayo. Kasi hindi lahat ng mga bansa dito sa Europe ay kasama ng Schengen. Like halimbawa, Ireland, hindi yan kasama. UK or United Kingdom, hindi yan kasama. So kung gusto nyo pumunta ng London, hindi pwede. Hindi yan kasama. Kuha kayo ng separate na visa, UK visa. Meron akong separate na video kung gusto nyo panoorin yan. Ayan. Tapos, Russia, Belarus, hindi pwede, no? Cyprus, hindi pa pwede. Ano ba yung mga bansa na pwede nating puntahan? So, ito yung mga bansa na pwede nating puntahan pag meron na kayong Schengen visa. Germany, Austria, Belgium, Croatia, Czech Republic or Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden at saka Switzerland. Meron din yung mga micro-states na pwede yung puntahan like Vatican City na nasa loob lang siya ng Italy, wala namang border doon. San Marino, nasa loob din siya ng Italy, wala ding border. Monaco, malapit siya sa Italy or France, wala ding border doon. Ano pa ba? Andorra, ayan, nandito yan sa Spain. So, pwede rin kayong pumunta doon. So, meron yung mga countries talaga na wala ng border control. Sobrang smooth yung travel dito sa loob ng Schengen area. Ano pa ba? Ang Bulgaria at Romania, nag-start na sila last March 1. So, pwede na rin kayong pumunta doon, Bulgaria at Romania. And then, meron din dito yung mga EU countries na hindi sila, pwede kayong pumunta doon, hindi sila part din ng Schengen, pero free yung pagpunta doon. Like Iceland, Norway, Switzerland, tsaka yun nga, yung Liechtenstein. Nakapunta na ako actually dito sa mga bansa na to. So, marami na ako napuntahan dito. Parang kokonti na lang yung mga hindi ko pa napuntahan. Luxembourg, hindi pa ako nakapunta rito sa Luxembourg. Ano pa ba? Slovenia, hindi ko pa ito napuntahan. 2 na lang ata. Monaco, 3 na lang. Andorra, 4. 4 na lang ata yung hindi ko napuntahan. Na bansa ng na part ng Schengen or yung mga free countries within Schengen. Ayan, sobrang napuntahan ko na to guys, halos lahat na. Ayun guys. So ayun guys, I hope na matupad nyo one day yung inyong dream. Kung for tourism man ito or for work. Ayan. Good luck sa inyo. Again, this has been Nathaniel Travels. I-follow nyo ako, mag-subscribe kayo sa aking channel. Nag-share ako dito ng mga travel videos ko. At saka nag-umpisa na rin ako magbigay ng mga tips at saka information about traveling within Europe. At saka sa ibang part na rin ng mundo. Ayan. Maraming salamat. And enjoy. Bye!